there's a big possibility dahil ugok talaga tong PNP chief natin, and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Naku po! Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin etong mga banat nitong si Mayor Baste Duterte dito kay Romel Marbil, at nag-guest din ho itong si Sir Tio Moreno dyan sa Basta Dabawenyo, at pinag-usapan ho nila yung impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Grabe, napakarami ho nilang mga juicy pinag-usapan dito sa episode na to ng Basta Dabawenyo. Mamaya ho, bibigyan ho natin ng reaction yan. At dito rin ho sa video na to, naku, itong si Ma'am Vice Ganda, bumabalagbag ho siya. Kung kailan man nakuhanan nitong video na to, hindi na ho mahalaga. Yung mga sasabihin na lang ho nitong si Vice Ganda dito sa video na to, kumbaga napapanahon. Kung nung mga panahon na binabanggit niya yung mga litanya na yan, merong issue sa PhilHealth. At dito naman ho sa isa na to, kinuha naman ho ang pondo ng PhilHealth at hindi binigyan ng subsidiya. Yung hindi pagbigay ng subsidiya, makukonsidera na ho natin yon bilang pagnanakaw. Ninakawan ho ng kakayahan yung ating mga mahihirap na kababayan na makakuha ng dekalidad na serbisyong medikal, ika nga. Diyan sa hindi paglalagay ng subsidiya na yan. Kaya wala ho tayong pakialam kung kailan pa nakuhanan yan. Disclaimer, di ho natin kailan alam kung kailan nakuhanan yan. Pero yung mga sinasabi nitong si Vice Ganda dito sa video na to, napapanahon. Nakita ho natin to kay Tol J. Sabi ko, pagkakita ko sa sa channel niya, Tol, sa mo nakuha yung kay Vice Ganda. Magaling naman kasi yung mga litanya ni Vice Ganda dito. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan din ho natin itong kalad-karing alin na to, kalad-karing talaga. Itong si Claire Castro. O ang tawag nitong si Jay Guevara, Blur Castro. Nakanantawa. Malabo Mamaya mga kababayan, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, isa-like at sa-subscribe. Masaya na po tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, uunahan ko na ho kayo Dito sa Team Suka t-shirt, wala ho tayong maipamimigay na ganito. Iisa lang ho ito. At naswertihan ho tayong nabigyan. No? Wala ho tayong maipamimigay na ganito. Pero itong sombrero nitong si Atty. Vic Rodriguez, meron ho tayo, nabigyan ho tayo ng iilan. Kaya pipili ho tayo sa ating mga subscriber kung sino ang papadalhan natin. Ako na ho bahala sa shipment, no? I-send nyo lang ho yung address nyo at ako na ho balang magpapadala. Nabigyan ho kasi ho tayo ng iilang ganito. Hinihintay lang ho natin yung sa ibang mga kandidato na sinusuportahan natin dito sa Team Suka. At kung mabigyan tayo ng mga iilan na medyo marami, makakapamigay pa rin ho tayo. Pero ito ho, iisa lang to. Kung sino man mabibigyan natin ito, hindi ho, parang malabo ho natin pamigay ito kasi memorabilia ho ito Galing ho ito kay Atty. Vic Rodriguez. Hindi ko pa nga alam kung nalaban na to, basta rektang suot na kagad Kaya yung yung aurahan parang ramdam ko yung tipong parang nagiging ako grabe naman, pabalik-balik tayo sa sa 69. Kung 69 yan, 69 na, wag nang pabalik-balik. Kung 769 na tayo, wag na kayong inaano nyo pa 69 na nga inaano nyo pa 769 na, wag nyo nang pabalikin sa 768. Pag 69, 69. Ayun talaga. Eto na mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Vice Ganda. Huwag niyo kalimutan talagang solid Team Suka ho. Kung gusto niyo magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa bansang to, rektang Team Suka. Pero hihingin ko ho siguro tong nito, itong pagka-design nito at kung makakapagpa-imprenta tayo para ipamigay sa ating mga subscriber, magpapaprint ho tayo dito kay Ma'am Joey Cruz Yan ho kasi nagpiprint ho yan Nagpiprint siya. Siguro ganito na lang para maipamigay ho natin yung mga t-shirt natin sa mga merong PH update dito tapos Team Suka. Yun na lang ho siguro Abangan nyo mga kababayan, nagpaano na tayo kay Ma'am Joey, nagpa-print na tayo. Ito,
rekta ho tayo dito kay Vice Ganda. Yun lang ng PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung Nako, ikaw ay nako. mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyo Oo. yun. At Grabe ho talaga. Sa totoo lang, ha? Hindi ho natin alam kung kailan nakuhanan yan. Disclaimer, hindi ho siguro ngayon yan. Pero, yung mga sinasabi ni Ma'am Vice Ganda dito, talagang napapanahon ho. Bakit? Yung hong ginawang hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth, makukonsidera ho natin yon bilang pagnanakaw sa ating mga kababayang mahirap. Kasi nawalan ho ng yung dapat na benepisyo na makukuha ng mga kababayan nating mahihirap sa pamamagitan ng mga subsidiya na yan na dapat ibinigay sa PhilHealth, hindi ho nila ibinigay. Ngayon, yung mga dekalidad na serbisyo na dapat mapupunta sa ating mga kababayang mahihirap na hindi, walang kakayahang magbayad ng premium sa PhilHealth, yun ho ang mga maaapektuhan. Siguro hindi ngayon. Kasi meron pa siguro mga savings yung PhilHealth, yung pera ng mga nagbabayad ng premium, yun ang ipambibigay nila diyan sa mga diyan sa mga senior citizen, sa mga PWD, siguro yun ang pagkukuhanan. Pero ang sinasabi ho natin dito, yung ginawa ni Marcos Jr. na hindi paglalagay ng subsidiya, ang administrasyon ni Marcos Jr. Ng House of Representatives na hindi paglalagay ng subsidiya dyan sa PhilHealth, malaki hong pagnanakaw yan. Ng kakayahan na magkaroon ng kahit papaanong dekalidad na serbisyong medikal yung ating mga kababayang mahirap. At yung kademonyohan nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa Ngayon pa nga lang, nakakarma na yan si Kokak, di ba? Balita natin, nagpatuslok-tuslok siya ng pampabanat sa mukha niya. Yan daw nangyari. Yung nagka-black eye siya. Yan ang problema. Mahalin nyo na lang kung anong binigay sa inyo ng may kapal. Nagpaparitoke-ritoke. Wala nang problema. Kung may pera naman. Balita natin, talagang big time yung Lisa Kokak na yan, di ba? Marami talaga siyang mapagkukunan ng pamparitoke. Kung ano pa man yung nadapa siya, nasobrahan sa lasing, sa alak, o kung ano pa man, di natin alam ang dahilan. Sinasabi natin dito, okay lang yun, bagay niya nga. ginawa nyo, mga walang yakay yun. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Naku po, bumubusina ka naman. Anong tawag nila dito kay Ate Vice? Bumubusina ka naman. Di daw natutulog yung mga yan, mga addict daw. Nako. Bahala ka dyan. Urging you to resign. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Dignify yung pagkausapan droga, takbo ho siya. Diba? Tol J, diba ganito yan? Ganyan yan eh. Ganyan yan. Pagkausapan na droga, tumatakbo ho. Anak ng toka. Hindi nga ho niya categorically ma-deny na hindi siya nagpupulburon. Sa media, di ba sige na nga, ano yun na sir, rektahin nyo na kami, nagpupulburon ho ba kayo? Di ba? Hindi ho niya mabanggit, hindi ho niya direktahan sabihin sa media na, hindi ako nagaganyan. Maglalabasan yung mga video nitong sila Senator Nicky Cositing, yung mga kaibigan nilang mayayaman na nagsalita na talagang walang ginawa yung mga yan kung hindi magparty at magpulburon. Lalabas yung video nitong si Ma'am Cathy Binag na kung saan inalok pa daw siya ng pulburon nitong si Lisa Araneta Marcos. Hindi ho kasi alam ho nila na sa mga susunod na panahon, pagka wala na sila sa poder, talagang lahat ng bulok na itinatago nila ngayong mga panahon na to, maglalabasan hong lahat yan. Yun ang ating sigurado dito. Ngayon naman, punta ho tayo dito sa pinakasikat. Ito ngayon siya ngayon pinakasikat. Itong si Claire Castro. Ang tawag ni J. Guevara, Blair Castro. Blair daw malabo daw. Paano ba namang hindi malabo? Hinay-hinay ho kayo sa pagbanat sa mga troll, ha? Baka magalit sa inyo ang principal nyo. Dito sa video na to, ipapakita ko ho sa inyo kung gaanong karaming troll
na nagko-comment, nagre-react diyan sa FB page nitong si Bangag. Ito mga kababayan, yan, dapat wag na natin pabalikin na 68. Pag 69 na yan. Okay? Magpapaprito tayo nito. Sige, hingin ko kay Madam, ha? Magpaprint tayo ng siguro mga ilan ba? Mga 100 ganito. Ipamimigay ho natin. Magpapaprint tayo ng 100 ganito. Pipili ho tayo sa ating mga subscriber. Kaya kung di pa okay nakasubscribe, maganda kasi ito yung tipong pwede mo siyang isuot na pang araw-araw kahit tapos na yung eleksyon, Team Suka pa rin. Di ba? Yung tipong kasi, ang nagbansag ho dito, si Marcos Jr., kaya napaka-iconic nitong na to, Team Suka eh. Siya ho yung, kumbaga, ginawang pang-asar sa mga kandidato natin at ginamit naman ho ng mga kandidato natin yung pang-asar na yun sa kanilang advantage. Di ba? Team Suka, ayos. So, sige, abang-abang lang. Magpapa-emprenta ho tayo ng maraming ganito. Ito. Kaya na ho tayo, Blur Castro. Hindi na ito matatawag na freedom of expression. Kasi troll na sila. May troll army. So, pag sinabi natin may troll army, hindi nila ipinaglalaban yung freedom. Ayan ho yung mga nagko-komento sa page nitong si Bangag. Ayan, dahil troll army pinag-uusapan, kung sino mang gumawa nito, napakasalbahin nyo. Habang nagsasalita itong si Claire Castro, isa-isa ho nila yung mga nagko-comment, nagre-react sa mga posting nitong si Marcos Jr. Salbahe ka! Freedom of expression. Kasi kumikita lang sila. Yan ano yan ba't puro page? Kasi page mabilis gawin. Isang account, kahit 1,000 page, pwede kang makagawa. Yan. Yung mga nagre-react, nagko-comment sa mga post nitong si Marcos Jr., puro page. Hindi, pagka kasi page ho yan, mga kababayan. For example, ako, meron akong account. PH update, yung account, pangalan, PH, apelyido, update. Yung mga details, yung kapanganakan, address, phone number, nandun ho lahat yan. Okay? Nandun ho lahat yan doon sa account na ginawa nyo. Under ng account na yon, pwede kayong gumawa ng multiple pages. Okay? Ngayon, kung pag gusto nyo, gumawa kayo ng page na Marcos Bangag, Lisa Butod, Ambang Magnanakaw, pwede nyo hong gawin yan. Sa under ng isang account, kahit 1,000 page, pwede nyong gawan. So, ito ho, kasi pagka-account, ang ginawa, mas matagal. Maraming verification, ID, phone number, pero pagka ho page na ganyan, nako, madaling lusutan yan, ika nga. Kaya ngayon, wala na hong maraming account na nagagumagawa. Ang karamihan puro page yung mga nagla-like at nagko-comment. Para na maintindihan lang ng ating mga kababayan. At dinidiktahan sila nung taong nagbabasa. Nakaka-proud naman, ginawa mo, PBBM. Padayon. Ano padayon? Wala kang friend page ka lang eh. Sa kanila. So, ito Yan na naman. Nako, sino to? Thrift 4 days. Ano yan? ay nagiging Hindi ba mga troll yan? Hoy, Blur Castro, hindi ba mga troll yung mga yan? sindikato ang dating para Daming sindikato sa page ni Marcos Jr. makapagpabagsak ng isang tao o ng isang Yan na naman. Adele Treyes, merong 12 like tapos 29 followers. Ang matindi ho doon, yung mga page na ginawa nyo, pwede nyong i-follow sa mga page na mga ginawa nyo. Kumbaga magpa-followan kayo, magla-like kayo para maging legit. Hindi basta-basta ma-plug ni Meta yung mga page na ginawa nyo. Ganyan ho sila ka-oogad. Sa totoo lang. organisasyon. Yung sino naman yan? Claire Maisog. Anak na to. Ano sabi ni Claire Maisog? Nakaka-proud ang ganitong proyekto ay nagpapakita ng tunay na progreso sa ating bansa. Anak ng toka. Claire, baka ikaw to ha? Anak ng toka, ginawa mong maisog. Claire Maisog. Kala mo, di ko alam yung racket mo. Babayaran para masira. Hindi ito Grabe no, itong si Claire, vlogger na, undersecretary pa. Mga double action yung atake niya. freedom of expression. Sino naman to? Aviel Kilex. Ano ba ang mga klaseng pangalan yan? Kung anak ng to ka. So yun ang pinakamatindi nating kalaban. Wala akong tao ha, puro page yan.
At least, para alam ng mga kababayan natin, pag nakita nila yung mga nagla-like, nagko-comment, nagre-react dito kay Bangag, papasok sa utak ng ating mga kababayan, mga page yan. Hindi mga ano yan, di totoong mga account yan. Di ba? Para malinaw, makita ho nila, para maintindihan ng mga kababayan natin kung anong kaibahan ng page at yung normal na account. Normal na account, maraming verification, ID, birthday, phone number, address, o kung ano pa man kailangan ni Meta para ma-verify ka niya na totoo kang tao. Pagka page, naku, kahit 1,000 page, unlimited ho ang paggawa niyan. Laban ngayon, dapat yan ay sa susunod ng Kongreso. Yes. Ha? Sana po, ito, panawagan na, di ba? Yes. Na magkaroon kayo ng batas patungkol sa troll army. Kasi hindi na po yun for freedom of expression. Kasi Yung troll army, no question asked, hanapin, tapusin, tapusin yung mga troll army na yan. Diba? Pero paratangan yung isang grupo ng mga nagsasalita sa pamahalaan dahil hindi lamang linya sa inyong mga kabalbalan, tatawagin yung troll farm o kung ano pa man, yun mali yun. Siguraduhin nyo muna bago kayo mag-name call na troll or troll farm, siguraduhin nyo muna na talagang meron kayo ebidensya. Kagaya nitong si Barbers, di ba? Bumaba na siya na, ano yan? Show, ganito yan. Galing droga pera niyan, galing China. Ganyan sila eh. Nung nagkaroon na ho ng hearing sa House of Representative, tiklop po bunganga niya eh. O nasaan na yung galing sa droga na ng mga vlogger? Pogo-funded vlogger? Nasaan na yung wala. Wala ho silang ebidensyang nailatag. So anong ginawa nila sa social media, sa mainstream media? Talagang direktang paninira lamang ho sa mga nagsasalita laban dito sa administrasyon na to. yun yung lagi sinasabi, na paano naman yung freedom of expression namin? Teka lang. Kung troll Teka army lang. kayo, hindi nyo na-exercise. Grabe naman yan. Pati itong si, anong pangalan to? Puratsia. JPG. Ba't ganon ang dami account? Ano to? Napuna mo brade. Ba't ganon daw ang dami. Yan. Kasi bayaran kayo. Hindi na ito matatawag na freedom of expression. Kasi troll na sila. May troll army. So, pag sinabi natin may troll army, hindi nila ipinaglalaban yung Diba? Yan ang nga ho ba sinasabi natin dito kay Claire. Walang Claire sa mga mo sinasabi mo, Claire. Binabanata mo yung troll army, mga sumusugod pala diyan sa page ng amo mo, puro mga troll. Puro mga nasa troll farm. Eto, rekta ho tayo dito sa Basta Dabawenyo. Matindi ho yung mga naging balitaktakan dito kagabi. Thank you, Mayor Cho. No? And another discussion. Shoutout muna sa CM Baste Duterte ha. Shoutout. Palakpakan mo natin. Malulupit ho ito. Tsaka ang ganda ng nila, arrangement nila dito sa mga programa nila. Tsaka yung mga iniimbitahan ho nila dyan, di basta-basta, malupitan ho talaga. Dito sa Supreme Court nga, finally, they've released a resolution, Hana, no? Particularly on the motion of the Vice President. Yes po. So, ngayon, the Supreme Court has asked the Congress to comment on VP Sara Duterte's petition that challenges the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint that was eventually transmitted to the Senate for trial. So, ngayon, humihingi ang Supreme Court sa Congress ng comment. Mayor. So, what does this mean for the impeachment, the whole impeachment matter? Ngayon na the Supreme Court has passed the ball to the Congress for their comment. In my previous interview, Hannah, I said that the entire impeachment complaint is really constitutionally infirm. So there are procedural lapses and everything. And these are one of the few things that VP Sara raised on her petition. So pag binasa niyo yung petition niya, makikita mo na very valid. Una, ni-raise niya yung point sa one-year bar rule. Because there are pieces of jurisprudence na decided by the Supreme Court na saying na there should be no multiple impeachment cases to be filed against a certain official in a year. Ang nangyari kasi, they filed the first petition December 2, the second one was on December 4, and the third one December 19. So that alone is already constitutionally infirm ba because it really shows na according to the Constitution, dapat
hindi multiple impeachment cases ang ipa-file sa isang politician, sa isang leader, pero 3 na. Now, they found out that what has been approved pala is yung February 4, 2025, the 4th impeachment. Okay. So if we follow the previous rulings of the Supreme Court, may na-initiate na impeachment complaint last year, 2024. If may na-initiate na impeachment complaint, may 1-year bar rule tayo. Hindi pwedeng may additional or new impeachment for the next year para sa isang leader na i-impeach nila. So, ang nangyari, they approved the 4th impeachment which was initiated February 4 of this year. So, imagine na-violate din ang 1-year bar rule. Now that the Supreme Court has heard VP Sara's petition, it only means na may ngipin sa petition. Because kung walang justiciable issue sa petition, hindi yan imamind ng Supreme Court. Di ba? Basura lang yan. Wala yung issue nito, so dapat wala. Pero ngayon, the Congress is given 10 days to answer or to di ba, explain their points sa impeachment. As a follower, no, as a supporter of this, the dismissal of the impeachment case, do you welcome this development? Yeah, this is a very good development because nagpapakita lamang ito na the judiciary is still really upholding the constitutionality of justiciable controversies na nangyayari sa ating government. Because if they are already infiltrated by, corrupt officials or maybe if they are influenced by outside forces, they can easily dismiss the petition of VP Sara and ignore it, di ba? Pero ang nangyari ngayon, binigyang buhay, meaning to say may laban talaga. So now na may ganitong development na, it only shows na despite the political persecution that VP Sara has gone through, despite the series of attacks and hearings that the Congress has done to her, may laban talaga siya. So, yan yung parang positive aspect na nakita ko sa development na ito. How about you, Mayor? They're very eager to destroy the Vice President. So, marami silang mga PR. Yung pinafile nila yung ibang congressman, yung mga leftist congressmen and women first, di ba? Tapos nag-ano na naman sila. Hindi nila na-calculate na kung ano yung magiging effect if whenever they really needed to push through with the impeachment. Kasi yung impeachment kasi na yan, they are just pushing for it just to, make a bad name out of the Vice President. Di naman talaga yan na, well, as far as our camp is concerned, wala namang kasalanan talaga yung Vice President natin. Pinapalabas nyo ng impeachment, and ngayon, nasaturate nyo kasi, hindi nyo, kung yun yung ginagamit nyo as a tool, as a weapon against her, ngayon, hindi nyo na magamit. In the first place, kasi kung nung una pa lang talaga, na ginamit nyo yan against the Vice President, sana nag-push through na yan. So, ibig sabihin, wala talaga kayong hawak na pwede niyong i-impeach yung tao. Correct. Tama ho yung sinasabi na yan itong si Mayor Baste. Kaya nga, ito naman, public knowledge naman to. Lagi naman sinasabi ni VP Sara. Kaya sila nag-iimbestiga dyan sa TRICOM, dyan sa Quadcom, dyan sa Committee on Bad Government. Wala pa ho silang hawak na ebidensya laban dito kay VP Sara. At yun din ho napatunayan noong nagsalita itong si Joel Chiuan, kung saan sinasabi niya yung mga nakalap nilang mga ebidensya diyan sa Committee on Bad Government, yun ang mga naging basihan ng impeachment, yung mga articles of impeachment laban dito kay VP Sara. Yung mga napag-usapan nila doon, yun yung mga naging basihan ng impeachment. Kaya sinasabi niya, kahit hindi na natin padaan sa Justice Committee yan. Kasi rin naman ang tawag dito, aware yung mga mambabatas, yung membro ng Justice Committee sa mga laman ng articles of impeachment. Kaya automatic pirmahan na ho.
Oh, ganun ho yan. At sinasabi nila, actually, di na kailangang anuhin yan eh. Kumbaga, bago kasi magpirmahan, dapat babasahin muna yung articles of impeachment. Di na raw ho kailangan dahil yung mga napag-usapan doon sa Committee on Bad Government, yun ang laman ng impeachment. Doon pa lang ho, talagang totoo ho ang sinasabi ni BP Sara na wala silang pinanghahawakan sa akin. Yun lang mga chismis, aligasyon. Kaya pag napunta tayo dyan sa ano na yan, dyan sa impeachment trial na yan, ay talaga hong panigurado. Ay lahat ng mga aligasyon laban dito kay BP Sara, babalentong ho lahat yan. So manahimik na lang sana kayo, mga unggoy. Harvey, may Mga unggoy! Sinasabi ho natin. Ito si Mayor Baste, matigas ho talaga. May nagpakulay ng buhok itong si BP, kulay asul. Wow, ang ganda. Ayos. Ang ganda ng kulay ng buhok nitong si BP. Gusto ko yan! If I may add, ni-raise din kasi ni VP Sara yung series of interviews ng Secretary General. So one of the reasons na sinabi ni Sec Gen Velasco, sabi niya, hindi daw sila nag-act upon the first, second, and third impeachment kasi nga may mga members daw sa Congress na nagsasabing, wag muna because they need to wait for the fourth impeachment. So, sa aspeto pa lang na ganyan, masasabi natin na there is a deliberate attempt to freeze the impeachment which is not allowed under the law. Tapos pag tingnan mo yung petition ni VP Sara, may mga timestamps sa lahat ng interviews. So lahat ng mga ginagawa nila, mga PR nila, yung sinabi ni Mayor kanina, lahat ng mga PR, mga interviews nila, media, conferences, and everything, nagagamit against them. So, di ba? Funny siya, pero parang it's a waste of taxpayers' money din kasi they are still pushing with that groundless impeachment case. So sila lang din they just show the people that it's only a narrative that they're trying to push, not really a correct. real case. And speaking of PR, Mayor Yung mama na yan, yung si Mayor Baste, naku, wag ho kayong panghinaan ng loob, wag ho kayong mawalan ng pag-asa, marami-rami pa ho tayong Duterte. Nandiyan pa si BP, nandiyan pa si Kong Pulong, nandiyan pa yung Mayor Baste, nandiyan pa sino pa ba? Wala na, sila lang yung magkakapatid na kilala natin eh. Talagang si Kitty, di naman sa politika yun eh. TikTok lang yun eh. Pasayaw-sayaw lang yun eh. Di natin alam, nananalaytay ang dugo ni Tatay Digong dyan, di ba? Hindi ho natin alam, no? Sa mga susunod na panahon, baka biglang maging abogada yan. Ako, yari kayo dyan kay Kitty. and you know what's really interesting here when immediately when the Supreme Court resolution came out, nagpalabas ng video ang House of Representatives, a compilation. It's a video dedicated to VP Sara, compilation explaining the articles of impeachment. So I think you share this also, Chon. Yeah. Instead of answering, taking time to answer, at least may time silang gumawa ng propaganda video. So far, this is the funniest propaganda video I have ever seen because it's like a work of a high school student ba na project na ano yung grounds. Grabe, ba't parang tumikas ata tayo dito sa sa damit natin. Hindi niyo mo papansin, mga kababayan. Di ba? Kasi parang pumogi tayo ng 2 buhit dito sa t-shirt natin na to. Ha? Ayos, di ba? Ayos. Yun ang sinasabi nila pero hindi tayo naniniwala. Bakit na-impeach si VP Sara? Tapos, But not to demean high school projects, baka high school students projects. I'm not demeaning the high school students. I mean, the level of this is Congress. This is a national agency, di ba? So, dapat they could have done better. Correct. Because they know for a fact na the impeachment Alam niyo kung sino pa talagang nagtutulak sa kandidatura nitong si Atty. Vic? Yan, si Mayor Baste Duterte. Palakpakan natin to si Mayor Baste. the initiated will not be successful. So ginagawa nila yung info drive nila ngayon by making videos like that na ganito yung mga grounds, Propaganda. That's why. Ganun na. Yung impeachment na yan is just a tool, to antagonize the Vice President. Because we can never neglect the fact that she is a strong candidate in the 2028 presidential elections. Lahat naman ng survey nagsasabi din na siya yung top contender for that
2028 presidential election. So, they are doing their very best to demolish her character, to, 'di ba? Parang ganyan para wala nang wala nang No, because I believe Marty wants to run for the presidency or anyone from their camp. They just want to put somebody there for the next presidential election. Matigas And the top contender is the vice president. That's why. Tama. Correct. And with that premise, no, knowing na wala talagang on surveys, wala talagang lumalapit na contender doon. So we expect na more of these attacks and propaganda will come out leading to 2028. That's for sure. kulelat din si sa si Martin. Wala talaga. Hindi nga umaabot ng 5%. Saan diba? na ba siya? Pero hindi natin siya Ay, oo, recently. tahimik na siya ngayon, no? Wala na, alam niya na nawala siyang pag-asa. Tahimik yata. Wala. Ayaw ko na pag-usapan yung tao. Pero with this video, Cho, Mayor, no, do you think, since you're a social media person, Cho, no, do you think this video had any effect whatsoever to the Filipino people in terms of how they see the Vice President? Yeah, meron talaga nasisway, lalo na yung mga blind followers, because we cannot deny the fact that in the Philippines, we have Marcos loyalists, we have Marcos apologists, and these groups of people, wala silang nakikitang mali, di ba? So, Correct. yun, pwede silang masway sa video na yan. Pero what I love about this is the fact na if you look at the page of the Congress, ang majority of the reactions ay haha, naka-laugh reaction sila. So meaning to say, sinusuka nga sila ng tao. Tama talaga yung tagging ng PDP Laban na team sinusuka sila. Nobody is pleased with what you are doing right now. Kasi alam naman ng mga tao talaga that it's clearly politics. That's why earlier I said na kaya nga malakas yan for 2020 if ever she decides to run for the presidency. Wala yan. Puro lang yung politika. Yan lang man din talaga. Yan man din. If you look at the Philippines, it's always somebody has something to say against somebody. You know, just to to boost themselves. Yan talaga typical na politika ng Pilipinas. Kailangan may siraan ka para umangat ka. 'Di ba? Nangyari kang erap, kulong. Nangyari kay GMA, kulong din ni ano. Kaya nga, you know, ano yung unique talaga sa panahon ni PRD? Makita mo lang na ayaw niya ng gulo. And gusto niya, if you want to build a country, then you need to unite your people. So that's why kahit sa tingin ng iba nga hindi palibing yan si Marcos, ipalibing niya para matapos na lahat so that we can move forward and build a nation. Correct. Ito traditional politics and traditional politicians composes Congress. Mind you, yan lahat, halos talaga dyan lahat. Wala yan. Mga dynasties, mga old rates sa kanilang mga probinsya, nandyan yan lahat. So they are using or they behave kung ano they behave na kung ano yung mga traditional politicians dito sa bansa natin. So sige lang, at least maganda pa rin, you know. Kasi para makita ng tao kung ano talaga yung mga politiko natin dito sa bansa. Para you know, they can see na gaano ka walang kwenta talaga yung mga ibang politiko dito. Para makita nila na, you know, mas they can choose better. Since mag-election na, they can choose better kung ano yung tingin nila na maayos talaga. Kasi doon pa lang sa impeachment, most of, you know, the people in Mindanao and Visayas were very displeased because given Inday Sara is a Bisaya man siya. Bisaya siya. So that's natural na, you know, nasa following, it's a natural following that she could have. She has. So if yung impeachment, yung mga congressman na from the island of Mindanao and Visayas, marami nagalit sa mga pumirma sa kanila na ano. It did not sit well with the majority of people na lalo na dito sa Mindanao and the Visayas. Correct.
Sakto ka, Mayor, no? That reaction on social media and even on the ground, na yung mga posters ng mga pumirma na Tinanggal. congressman tinatanggal. If only they had the balls to stand against, this kind of politics that Martin Romualdez is showing, then they would be heroes in their own communities and districts. Correct. Diba? And yet, wala. They succumbed sa, to traditional politics. Instead of championing and standing up for their constituency, it's turned out, that's how we perceive it, no, na nadala sila doon sa kung ano man ang pinangako in exchange of that signature. You know why? Ang Pilipinas kasi is so fed up with these kinds of politics. Yung mga ganitong klaseng galawan sa politika. Ang Pilipino ngayon, they know better compared to, before. So, naghahanap yan sila na mga tao that can, that will represent them na may itlog talaga, who have the balls to do what is right and to do what is beneficial for the majority, not for themselves only, not for the individual. Correct. Kasi yun naman talaga, lahat na lang ng mga politiko or aspiring politicians, they want to gusto maging congressman, kaya may Land Cruiser, may ganito, may ganon, may Patek Philippe, may Rolex. Luxury items. Oh. Hermes The Filipinos are so fed up with that already. So, kaya talaga, pag may mga ganon and they feel that they are not, well represented, meaning yung the real how the people in the districts really felt towards the issue, misrepresented yung nila, yung totoong gusto nila by the congressman, kaya nagagalit sila. Tama. Tama yan, huwag nyo nang botohin kung if ever, maghanap yung kalaban na lang, doon na lang kayo bumoto. Yun. Subukan nyo, and hold that person accountable for whatever he will do if ever siya makaupo as congressman sa inyong lugar. So, hayaan nyo na yung isa, lipat muna kayo dito kasi pumalpak man yan, wala man yung itlog, dito muna kayo sa kabila. Tama. Correct. Subukan nyo, baka pala, yun pala makadeliver sa inyo ng sakto na serbisyo. And, usapin Yun, dito sa tayo. Davao City Matindi last ito. week, no, na Marvin, pinagdahan, makinig ka. pinag-usapan, at nagbunga ng maraming opinion. Ito nga nangyaring hold-up incident, Mayor, sa downtown dito sa Davao City. And sa isang pawn shop, Mayor, no, allegedly merong 6 na suspect. At isa dito, Mayor, ay nahuli na at nasa kustodiya na ng PNP. Ang discussion dito, Mayor, is yun nga, it seems, no, ang people of Davao City, sa mga comments na nabasa natin, maraming nagsasabi na baka nga pinadala talaga yun dito. Yung tao kasi, the suspect na nahuli, Mayor, is from Albuera, Leyte, not from Davao City. And yung most of the opinions ng Davaoenos, Mayor, is yun nga, baka sinadya na pinapunta dito para manggulo. Just in time for the celebration of Araw ng Davao. Your comment in general, Mayor, on this particular incident? ang gusto ko sana, I'd like to sound unbiased when giving out my analysis of this incident. Ang tingin ko, pwede kasi rin talaga na, that individual na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. O kung illegal man o hindi niya alam, then doon dinala siya, yan yung ginawa nila. And it could be na sinadya, para, it's easy to pay. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and, a promise of a reward pag nagawa nila yung something, a criminal activity. Kasi sa gutom ngayon ng Pilipino, sa sobrang hirap. But, on the other hand, gusto ko rin, hindi man gusto, pero there's a big possibility dahil ugok talaga tong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Kaya
it encourages criminals to do these kinds of activities. Correct. So, expect talaga tayo, well, a lot of people are very displeased with the current peace and order situation in the entire country. So, kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect? No? Yun Pa, nga o, ang problema. kung paano mag-behave yung mga criminals right now. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Correct. Tama ho yan. Okay, ito para sa mga nag-aakusa dito kay Mayor Baste, siguro sa mga nakalipas na panahon, tayo naman, meron ho tayong mga nagawa sa buhay natin na hindi natin ikaka-proud. Pero yung kung paano mo binago ang sarili mo doon sa inyong mga pagkakamali na yun, yun ang importante. Huwag kayong magpakulong sa mga nakaraan. Oo, dati, rock and roll yan si Mayor Baste. Lahat naman tayo, marami tayong nagawa na hindi natin ikaka-proud. Walang tao na walang ganyan. Lahat tayo, meron tayo yan. Ngayon, bago nyo husgahan itong mama na to, ilabas yung mga picture niya, na kung saan nakikipag-salis sa mga banda-banda. Marami ho tayong mga idol na mga kasama niyan eh. Yung mga iniidolo natin, mga pinapalo natin, mga banda-banda, laging kasama niya si Mayor Baste. Kaya pagka natsambahan ho natin, pala nyo, di ba? Baka naman. Oh. And posting it on social media na nagsasabo sila. And then, maya na lang may makikita ka na mga matatandang tao, yung may pinapatay nila, pinuputulan pa talaga nila ng ulo. Tapos Naku, yari tayo dyan. Hindi na ho natin tutuloy yun. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Matindi-tindi ho. Yung susunod ho natin pag-uusapan, yun ho talaga malupit. Abangan nyo lang ho mamaya. Yung after nitong video na to, pagka-upload ho, click kagad. Makikita nyo ho mga kababayan na talagang ibang klase ho itong administrasyon na to. Napakawalang hiya. Maraming salamat ho mga kababayan. Kung di nyo pa napanood itong video na to, panoorin na. Mahalin natin Pilipinas.